Pagpunta ba ni Francine sa Korea, yung pag-work na doon, yun ba yung pinakamatagal na panahon na hindi kayo nagkakita or nagsama? Yes. Ayun. Oo. Pero gano'n kahirap yun na malayo kayo sa isa't isa? Nagkasakit nga ako eh. Oo. Dahil pala doon, dahil hindi kayo nakita. Hindi pala sa pagod. Hindi ba sa weather? Mahirap siya. Ang mahirap lang yung sanay ka na kasama mo o araw-araw kayo may ginagawa. Tapos magkasama kaming dalawa, tapos nasanay ka. Yun yung parang mahirap. Pero in terms naman, syempre, namimiss. Pero wala naman yung sobrang hirap na parang gano'n. Saka, dapat na akong susundo sa kanya sa record. Bakit tinatagawa? Ako ba nagsundo? Hindi na tuloy kasi bumabot yung ata. Pero Francine, siyempre ikaw, kumbaga, usually yung work mo kasama si Seth, nagtutulungan kayo, and that time wala si Seth. Was it challenging for you? Opo, yun kanina po yung sinabi ko po kanina. Totoong challenging siya. Hindi to ML guys ha. Hindi ko rin love team mo. Ang hirap po talaga nung time na yun. Kasi parang yung my mind is all over the place. Yung tawag definition, description ng sarili ko that time. Parang nabigla ako eh. Hindi ako prepared. Kasi sa isip ko noon parang nandun pa ako sa Pilipinas na nagtatrabaho ng dalawang projects with him. Tapos, iba pa yung mga ginagawa namin outside sa taping and sa shoot ng movie. Tapos biglang, ikaw na lang to. So parang, shucks, paano ba? Parang, hindi ko nakalimutan akong pumilos ng independently. Pero paano nakatulong din si Seth? Paano ka nakatulong sa kay Francine? Maski na magkaliw kayo? Hindi, sobrang supportive po siya. Sa totoo lang. Siya yung laging, okay ka lang ba dyan? Kamusta? Kumain ka ba? Ano nang ginagawa nila sa'yo dyan? Kasi dire-diretso po talaga. As in, doon ko rin po nasabi na ganun pala natin feel ng mga Pinoy no OFW pag nalalay sa mga mahal nila sa buhay. OFW levels. Opo. Speaking of challenge, na-challenge din ba kayo dito sa SRR? Kasi yung My Future You, award-winning and box office hit. So dito din ba na-challenge kayo? It's a big franchise yung Shake, Rattle and Roll. So yes, kung paano namin mapapakita, paano namin mabibigyan at masusundan yung espiritu ng Shake, Rattle and Roll, paano namin ma-maintain yun yung challenge. At syempre sa tao naman na nakapanood ng My Future You, siguro this time masahanapan kami ng tao. At sa tingin namin, yun yung mangyayari. Kung ano yung kaya namin ibigay pa. Baka kasi tsumamba lang, baka sabihin na hype lang. So, no, habang ginagawa namin yung Shake, Rattle and Roll, nakalagay sa isip namin yun, kailangan sundan natin ang mas maayos. Hindi dapat pag ganun, dapat pag ganun. So, yun, syempre, mamature tayo, nakatulong din sa amin ng Sins of the Father, in terms of acting, ano yung natutunan namin, binitbit namin doon, paano kami mag-characterization, yun ang mga challenges. At yung pagod, paano namin i-shoot, yung mga actions, pasak, sakit ng katawan, dumi, yung dugong malagkit na dikit na may pawis ka pa, may alcohol ka pa, so puyat ka pa, sakit pa ng ulo mo, yun yung mga challenges. How about Francine? Challenge po. Actually, lahat po nung sinabi ni Sir tama. Dito po tingin ko nga mas doble yung pressure dahil sa mga magagandang comments po ng mga tao sa My Future You. Tapos ngayon, Shake, Rattle na gaya nga po sabi ko kanina, legacy ng legal, ng buong Pilipino, mas dapat naming ginagalingan. Pero masasabi ko naman po na binigay namin yung best namin at yung 101% namin. Pero Francine, ano lang set, ano with the new hairstyle? Yung hairstyle, gusto ko, kasi nung 2024, My Future You, nagpo-promo na kami.
long hair po ako. Tapos simula 2025 hanggang nagpagupit lang ako, ngayon ako nagpa-short hair. So parang gusto ko ng parang ma-experience din yung making mo kasi yung mahaba parang mahirap yung maintain saka kailangan pag lumabas ka, ayusin mo talaga or else magiging pangit yung style niya. So ito mas handy, mas kaya ko, mas konting ganyan lang. That's very fresh looking. Paano yan? Student boy, parang naman syempre magka-crush natin ng mga katao. Wow! Ano masasabi mo, Francine, sa bago niyang hairstyle? Ay, may comment. Kasama ko siya magpagupit. Siya ba nag-approve? Kasama ko, hindi. Nung una niya na-approve, diba? Actually, sinasabi ko na sa kanya before na nagpa-short hair ka din last year, remember? Sabi ko bagay sa'yo yung ganun, pero ayaw niya magpa-short hair. Tapos nung pinipili ko yung parang long hair, hindi niya pinili, na bigla siya nagpa-short, kaya mas approved. Saka naghahanap din ako na still searching pa rin sa tamang buhok para sa akin. Nag-explore ako. Ayokong ma-stay sa isang hairstyle ng buhok. So, ewan ko kung bagay. Thank you. Bagay, di ba guys? Yes! Sino? Yung buhok? Saka ako? Both the both. Okay, we're down to our last two sets of questions. Okay, ito naman from Mikey Vinyas. Almost all projects ninyo ay paired or magkasama talaga kayo. Are you also considering that soon you may work on individual projects? Soon! Pagkatapos po namin siguro ng gawa yung dream namin. So open and yes. Kasi may gusto po kami. Parang feel namin yung capability namin. Hindi kami nagyayabang or wala kami binubuhat na ano. Pero alam po namin yung kaya namin at hindi po namin kaya. At yung inaaral pa lang namin. Siguro yung kaya namin gawin, hindi pa po lahat siguro nagagawa namin. Yun yung sa tingin namin. And by the help din naman po ng ABS and ng Star Magic na ayos din po yung kalibrado namin. So, thank you. Thank you. Ito naman last natin. The friend from the media, Ms. Janice Navida of Bulgar. I'm here, Francine. And congratulations sa Shake Rattle. So first Shake Rattle and Road yung tono. Pero as Love Team, ilang projects na yung nagawa niyo lahat? Ang ilan na itong Shake Rattle? Lima po. Fifth project, and ilang years na kayong magkasama na gumagawa ng mga projects? 3? O mag-4 na po. 3? 4 years. Kasi I'm just wondering, sa 4 years, usually kasi pag magka-love team, di ba nadidevelop talaga sa isa't isa? Pero kayo kasi until now, wala pang label sinasabi. So ang dami curious. Di ba? So ang question ko is, what stops you from leveling up? Dun sa lagi nyo sinasabi na love team kayo, di ba? Mahirap bang paano nyo napipigil ang sarili nyo hindi ma-develop or ano? Or baka na-develop na ayaw nyo nabigyan talaga ng label? Sige. Nagturuan? Siyempre, ang layo naman po namin kung sabihin namin na hindi nagkaka-developan. Of course, may mga nadadala from sa mga eksena. Pero nakaka-pressure din po talaga yung ganun tanong. Pero, kaya nga po lang sinabi din namin kanina, natanong na po sa amin to, together or not, mas pipiliin po namin yung may privacy. Ako po, I believe ako as a person, as a woman, yung mga ganong bagay dapat pinapahalagahan. Yung konting tao na makakaalam dapat yung mga nagpapahalaga lang din sa inyong dalawa sa taong minamahal mo. Kasi ako personally, kung may mamahalin ako, magmahalan man kami in the future, ayoko may mangingalam. Mas gusto ko na peaceful yung samahan, mas kami lang yung nagkakaintindihan, yung family namin, kung sino lang malapit sa puso namin. At yun talagang nagmamahal sa akin sa aming dalawa.
if gusto niyo po lagyan ng review, o lahat pa po talaga, darating po kami dyan sa tamang panahon. Sa ngayon po talaga, mas focus namin ang trabaho, ma-achieve namin ang mga gusto namin individually at magkasama. We'll get there. Saka ano po, it's on me. Kung merong magsasabi nun sa maraming tao, siguro sa akin, bilang lalaki. And deserve ng isang babae din. Same time, parehas po ng sinabi niya, ni Francine. Tama po yung sinabi niya. As a girl, ako as a man, deserve ng girl ko na ipagyabang siya, ipagsigawan siya. So it's on me. Kung may mangyayari mang ganun, siguro sa akin kayo mag-ama. Pero Seth, sa ngayon ba, kayong dalawa, since ayun nga, wala naman kayong inaamin pa talaga, di ba? Hindi ba kayo na-attract sa ibang mga kapwa actor nyo, actress, ganyan? No. Ako, no. Siguro, hindi dahil makatali ka, hindi dahil ganun. Siguro dahil nakita mo lang, ewan ko kung maintindihan niyo, yung pakiramdam na naramdaman din namin. Parang makikita mo ang totoong yung meaning ng pagmamahal. And ano ba ang totoong pagmamahal? Paano matututunan mo rin paano magdala ng isang pagmamahal patungo sa maayos at healthy na relasyon? Paano magdala? And importante po yun. Kung paano nyo dadalhin yung relasyon. Yeah. Tama ba yung sinabi? So ikaw yung serious type talaga, isa lang. Dapat po. Isa lang po talaga dapat. Yes. Dapat po ba tayo nagkakamit? Saka, wait. Paano ko ba? Ako, transparent ako sa kanya. In the first place. Alam niya. Alam niya. Gusto ko ay hindi ako ang pinaka-good boy, hindi ako ang pinaka-mabait sa lahat. Hindi ko sasabihin. Pero pag dumating na sa punto na yun nga, na may sinabi na ako at sa akin nagaling yung balita yun. Ibig sabihin, pinag-isipan ko siya na maayos. Pinag-isipan ko na maraming beses bilang lalaki at bilang nagmamahal sa isang babae. So, mga fans na talaga naiinip na yun, no? But anyway, kayo bang dalawa, syempre lagi nga kayo magkasama. Paano kayo pag nagkakatampuhan? Paano kayo sa taping, sa shooting? Paano kayo nag-work? Napag-usapan na po kasi namin ito bago pa mangyari yung mga ganyan na kung may mga hindi pagkakaintindihan pero kailangan magtrabaho, trabaho ang uunahin natin. Hindi kami pwede maging cause of delay dahil lang may tampuhan kami. Hindi pwede gano'n. So, madalas na nangyayari. Kasi alam naman po namin, minsan tampuhan namin pang bata lang yung maliit na bagay lang. Na usually pareho lang kaming gutom, pareho lang pagod. So, nauuwi lahat sa pagkain. Yan. Sa ice cream. And minsan, yung off ka lang, mas more on sa off, yung hindi maayos yung timpla ng isa, tapos papasok. Tapos parang, anong problema mo? Parang may ganun. Ikaw ako na naman, tapos bigibig ko. Uy, anong problema? Mamaya na ako pagkakas. Parang ganun. Mas ganun lang. Pero, empleyado pa rin po kasi kami. Kumbaga, nagtatrabaho kami. Ang pinaka magsasuffer naman dyan is yung mga crew. Kung meron kayong kalukuhan o kayo, imbis na pauwi na. Natatagalan. Opo, minsan, no? Diba? So ayaw namin po ng ganun. Ayaw namin maging cargo sa lahat, sa bigat ng bawat isa. So yung bigat ng emosyon, hindi nyo nadadala sa scene? Yun po ang pagmamalaki ko kasi kahit hindi kami okay, pag humarap kami sa camera, kumanta kami o mag-perform kami ASAP. Mag-perform kami sa showtime o kahit saan po. Mag-mall tour kami na may moment na hindi kami okay. Gagawin namin na hindi namin bibit-bitin yung problema at hindi namin isi-share yung energy sa ibang tao. Kasi akala mo okay ka pero yung energy at yung vibe mo, na malaking factor yun na maapektuhan yung surroundings mo. Dapat conscious ka rin dun sa vibe na binubuhat mo sa room at yung
ugali mo sa sarili mo, sa aming dalawa, isipin mo kung siya gano'n na, tapos ako ganito, paano masasabi? Napulaan na kami. Ayaw namin ng pula. So, ang nangyari, okay kayo sa screen, and then after, nagiging okay na kayo? Nakatulong ba yun? Yung Opo, minsan, marirealize mo na, ay, wala lang pala. Saka po, it's a practice din. Sa team, sa love team, it's a practice. Maganda pong practice yun. Practice yun na i-balance. Kasi kung sa pag-aarte, nag-channel mo yung reaction, bakit sa totoong buhay hindi? Mas kaya nyo eh. Kasi, kumbaga, hindi naman dahil niloloko, pinapanggap mo yung meron kang nararamdaman dahil artista ka. Hindi ganun. Mas kaya mo lang i-channel yung mararamdaman mo at yung reaction kung kailan mo ililigay. Si Francine, ganun ka din? Opo, kasi lahat naman po pinag-usapan namin. Kasi yun naman po talaga ang goal namin, hindi lang para sa amin, pero para sa lahat din po na makakatrabaho namin. Yung imbis na natatapos natin ang dapat matapos, gawin ang dapat gawin, magpapabebe pa ba tayo, magpapabigat pa ba tayo. Doon tayo sa ikagagaan ng lahat, sa ikakabuti ng lahat, at sa ikagaganda ng ginagawa natin. Hindi lang para sa amin, pero sa lahat ng nakakasalamuha at nakakatrabaho din po namin. Pero usually si Seth yung umaamo sa'yo. Or Opo, vice ako versa may naman. problema. Ay, hindi namin. Tinaglag din sarili. Mas ano lang. Pareho lang naman po. Pareho. Kasi may mga pagkakataon talaga na wala siya sa mood, ako rin wala sa mood. So kung magkasabay kami, natahimik na lang kami pareho. Kaya nga walang sabi ko, malaking bagay din sa amin yung pagkain. Kasi nagkakasundo kami din. Minsan po kasi talaga nasa pagod lang. Pero hindi naman talaga kami like galit kahit kanino or kahit sa isa't isa. So ganun lang po. Para happy life. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Janice Navida of Bulgar. Okay, now, balikan natin ang inyong days nung unang project nyo together. Compare nyo sa ngayon. Ano raw ang pinaka-growth ninyo as actors and as a love team? So, dalawang aspekto yun, no? So, bilang individual actors and bilang love team. Paano nyo madidescribe yung growth nyo? Ano ba yung first ever ninyong project together? Sige, balikan muna natin. As a love. As a love team. Dirty Linen. Dirty Linen. Okay, so compare niyo yung Dirty Linen days ninyo ngayong nag-feature you na kayo, nag-shake rather na kayo, other projects. Paano yung describe yung growth? As love. Both, as a love team, tsaka as individual. Ako muna, yung individual ko, simula na nagtatrabaho ko, siguro parang mas may baon na ako. Describe ko sa mga tao, baka nyo lang magiging saan yung baon? Kasi po, sa ginagawa po namin, sa trabaho po namin, importante yung prepared ka, handa ka. Kumbaga, hindi dapat yung pupunta ka sa set na o sa trabaho mo na pag-aarte ka kulang or minagaling, hindi mo nabasa kung saan galing at saan pupuntahan. At yun yung mas meron ako ngayon. At yung ibang mga knowledge at yung ibang mga strategy na open up sa akin. Meron ako ng idea, may ganito pala, may ganito pala. So mas nadagdagan yung arsenal ko sa bawat mas naging confident ako humarap sa co-actors ko, mas kaya kong sige kung kaya kong mas sumabay, mas hindi nakatulad ng dati, mas nag-improve, mas nadagdagan. As a love team naman, personal namin, yung pagkakakilala namin, and yung feeling na na-invest sa isa't isa. Kasi hanggang ngayon nandito pa rin tayo, so it means we're doing good sa kung ano ginagawa namin dalawa. Mas lalo lang namin pinapahalagahan. And sa mga katrabaho pag kami dalawa, pag magkatrabaho kami, mas tulungan na kami. Kasi nagsimula kami sa medyo usap, iyaan, walang kamustahan pag nasa set namin usap. Mas ngayon parang siya na talaga yung kumbaga duo, siya na yung consultant ko sa lahat ng gagawin ko.
Kung okay ba, sa tingin mo, ano mas better, kung gaganituhin ko, gaganyanin ko, sa tingin mo, Ganda ng self-reflection journey na yun. How about you, Francine? Ako siguro as an individual, I would say, yung 30 din yung start ng pagka-seryoso ko talaga sa craft. Hindi naman hindi ako seryoso before sa mga ginagawa ko, pero parang tas ito yung starting nung mas nagmamature ako in terms of understanding the scenes, yung mga eksena namin, mga linya namin, at sa lahat ng mga co-actors namin doon. Pero ngayon, kung i-compare ko sa before, I would say pareho din. Mas prepared na, mas naghahanda kesa yung parang pupunta ka lang dito kasi alam mo na lang yung story. Parang yun lang yung knowledge mo ko before. Pero ngayon mas inaral ko na to, mas alam ko na kung paano to. Pero kung hindi ko to maintindihan, magtatanong ako. Kung hindi ko rin ma-feel na okay yung ginawa ko, pwede ako magtanong ng pwedeng ulitin or ano yung mas ikakabuti ng eksena sa akin or sa aming dalawa or kung sino man ang eksena namin. And as a love team, I would say sobrang laki nung maturity nung namin ngayon. Kasi dati sobrang, hindi kami nag-uusap talaga. Nagkaka-face-to-face lang kami. Nagkaka-usapan lang kami kapag eksena na mismo. So, magpapagyan lang kami, tapos sasabihin na namin mga lines namin, and then kanya-kanya na kami sa tent namin. Pero ngayon, I would say mas teamwork. Mas nagtatanong din kami sa isa't isa, okay lang ba ito? Kung gawin ko ito, kung sabihin ko ito, okay, add ko ito, or wag ko itong gawin. So, mas ganun po. Mas sa teamwork na talaga, and mas gusto natin na kung ano mang ibigay sa amin, kung ano gawin namin, prepared kami. Well, thank you. Thank you sa mga answers ninyo, especially sa mga friends set na nanonood for sure. Nag-enjoy ang lahat dahil, alam mo yun, ilang years na magkakasama ang mga friends set at nakasubaybay sila sa inyong growth din. Kasama nila kayo sa kanilang, hindi naman paglaki, no? Pero sa growth din nila for sure sa personal lives nila. So, thank you very much for sharing so much. So, before you guys leave, ano ang inyong final message sa lahat ng mga nanonood ngayon, and invite them, of course, to watch Shake, Rattle, and Roll. Yun po mga kapamilya, unang-una maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay ng unang-una po, Dirty Linen, Fractured, Sins of the Father. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nagmamahal po sa aming dalawa, na palaging nakasuporta, gabi-gabi, nagpapakalat ng mga ginagawa namin mga proyekto, nag-share, nagko-comment, nagla-like. Maraming salamat po sa inyo. And yun po, gusto ko lang ulit sabihin na sa December 25 po ako po namin Shake, Rattle, and Roll official entry po for the 51st Metro Manila Film Festival po ng Regal Entertainment. Ang kasama namin dyan, of course, kasama ko si Francine Diaz and Of course, we have J.M. Kiang, Karina Bautista, Zelke Ablan, sila Tilan, and Larkin, Larkin, yeah. Also, si Sasa Girl at marami pa pong iba. Sana po abangan ninyo sa lahat po ng nanonood ngayon at sa lahat ng mga nanood last year ng My Future You. Sana po magsama-sama po tayo at magkakitaan ngayong Pasko para naman sa Shake, Rattle, and Roll Evil Origins. And of course, again, thank you to our ABS-CBN family, Star Magic, Regal, and Tito John. Thank you always for guiding us at sa lahat po na ginagawa niyo for the both of us. And of course, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Wala kami dito kung hindi dahil sa pagmamahal at pagsuporta niyo sa pagmamalasakit niyo rin. So thank you at huwag niyo pong kalimutan this Christmas, December 25, ang Shake, Rattle, and Roll, directed by our three directors. For our episode is Direct Joey De Guzman and Direct Ian Loreños and Direct Sugar. yun na po. Maraming salamat and see you in the future.